Okay guys, so gagawa tayo ng reaction video regarding sa nangyari sa Zamboanga, sa Ateneo Zamboanga branch, no? I think this happened yesterday, wherein dalawa ang nategi and isa doon yung shooter. Okay, isang grade 10 tsaka isang grade 8. So, naalala nyo, July lang din. So, last month lang, di ba? Meron ding similar na incident, pero doon, ilan ba yung nategi? Dalawa din ba? Tapos 20 ang nasugatan, no? And prior to that, merong mga nahulihan ng barel na dinala sa school sa ibang probinsya naman. Tapos may insidente naman na ang babae na estudyante nagdala ng kutsilyo, ng knife sa school, tapos pinagsasaksak ng mga kaklase, tapos hindi madetect yung knife kasi tinago niya sa sapatos niya, no? So binabasa ko yung mga comments, so ganun pa rin yung mga reaction ng mga kababayan natin pagka myopic ka, yung titignan mo lang, ito lang, hindi mo makita yung buong picture. So ano ibig sabihin? So, the usual comments, bantayan nyo yung mga anak nyo, ganyan. Bantayan nyo sa social media. Sabi ni John Vic Remulla, minomonitor na namin, ibisigan na namin yung gaming history. May galit talaga ito sa gaming platform. Sisisihin nyo talaga yung mga video games, mga violent na video games. Sa tingin nyo, yung bata na naglaro ng video games, magiging violent majority ng mga daddy ngayon siguro naglaro din ng mga violent video games, no? Mas malala pa nga yung violence nung unang panahon pati mga movies nung unang panahon mas malala, no? Hindi pa ganong nare-regulate talaga dati. So basahin ko yung mga comments, sabi ayun, palaging yan nasisisi yung magulang, yung teacher, yung ano pa ba, yung video games, social media, parang masyadong myopic, ayaw tignan yung buong picture. Paano mo i-explain na lahat yan nangyayari ngayon 2026? Yan siguro ang hindi yung masasagot. Bakit ngayon 2026? Diba? Bakit ngayon 2026? Panay-panay, magkakasunod, buwan-buwan. So, nung ginawa ko na reaction yung insidente nung July, sabi ko, hindi ito magiging last. Kasi yung government hindi ina-address talaga yung problema at hindi makita kung ano yung problema. Pinagtutuunan yung violent video games, mga ganyan, social media. Pwede siguro yung social media, pero totally gusto iban yung social media, 'di ba, sa mga bata. Kasi tingnan mo yung buong picture. Bakit ngayon sunod-sunod? There was a time, pag may magbabasa ako ng mga comments, mga kababayan ko, takot na takot sa Amerika. Ay, nakakatakot sa Amerika. Ang daming mass shooting dyan. Kasi sobrang luwag ng baril dyan. Madali lang kumuha ng baril, kaya may mass shooting. So, ina-attribute sa presence of a gun. Ano ibig sabihin? Yung gun pala, pag nahawakan ng estudyante, parang sasapian siya. Ganon. It makes you bad. It makes you evil pagka nahawakan mo yung baril, no? Parang ano man tawag doon, nga sinasapian. So dati, once upon a time, nagturo ako ng philosophy of man. Ang first day na tinatanong diyan is is man inherently good or inherently evil? Ano ibig sabihin, pinanganak ba tayo na masama o pinanganak tayo mabuti? Pinanganak tayo masama, tapos tinuruan lang tayo na mabuti na magulang natin, or the opposite, pinanganak tayong mabuti, napasama lang tayo dahil sa magulang natin, sa environment natin, and so forth. No? Yan yung question mark Pero siyempre, kung titingnan mo yung sa Bible or sa religious aspect, we are created in the image and likeness of God. So hindi tayo pinanganak na masama. 'Di ba? As much as possible, pinanganak tayo mabuti. But the thing is, God's greatest gift is free will. Yun naman, free will. So, meron kang free will na mag-decide kung magiging masama ka o mabuti ka. May free will, di ba?
So, nag-iingat ako sa mga sasabihin ko dito. Okay, so, yan. Dahil free will, nasa sa'yo yan. Kung anong magdedesisyon ka na maging masama o maging mabuti. So, last time, yung school incident, no, na yung dalawang suspect pa ba? Isang 15 at isang 14 years old, di ba? So, yung 14 years old, nagbait-baitan, nakiusap siya sa tita niya, naturuan siya magbarel, ganyan. Pero may plano pala siya. So right there and there, alam mo na masama siya. Alam mo, kasi nagplano siya eh. Meron siyang advanced knowledge eh. Nag-iisip na siya. No? Tapos pinagplanuhan niya pa paano nanakawin yung baril ng tita niya. No? Sabi niya, alam niya kung nasa nakalagay, tapos dumaan yata siya sa bintana. And similar with this, yung nangyari sa Zamboanga yesterday, confirmed, so yung nangyari last month, baril ng police woman ang ginamit. Ito, baril ng police sa customs, chief of customs police pa ang ginamit, no? So yung mga yan, pinagpaplanuhan nila. Don't think na binigay ng tatay, oh ito anak, gamitin mo para maghasik ka ng lagi. Hindi! Pinagplanuhan nila yan. Kahit hindi pa natin alam yung investigation dito sa Zamboanga, malamang ninakaw din ng anak yan. Habang hindi alam ng tatay niya, busy sa trabaho, busy sa buhay, hindi napansin. Malamang hindi napansin ng tatay niya. Kasi kung ikaw matino ka magulang, oy anak, ito baril, maghasik ka ng lagim. Hindi. 'Di ba? Tsaka alam mo makukulong ka eh pag ginawa mo yun. Hindi yun. So, kahit hindi ko pa alam yung investigation, malamang ninakaw din ng anak niya yan. Okay? So, ayun. Ibig sabihin, may kasamaan na talaga. No? So, ang gagawin na dyan, yan, nagpo-propose si Jokno, gagawin ko na ng reaction eh. Gun control. Ang mga school daw ay gagawing gun-free zone. Saan mo ba narinig yan? Gun-free zone? Dito na sa Amerika yan eh. Kung nakakatulong ang gun-free zone, sana napaka-safe na ng Chicago. Na araw-araw weekly may natitegi sa barilan. Hindi, it doesn't work. Because, by definition, criminals don't follow the law. Kahit anong gawin mong batas, hindi susunod ang kriminal. So, what's the point? Gagawa tayo ng batas na ito, gun-free zone. Ipagbabawal ang mga bata na humawak ng baril at magpunta sa gun range. Bakit sa tingin mo, yung kriminal na bata, susundin yung mga inuutos mo, yung mga nasa batas? Eh di sana nga, gawin na lang natin, ipagbawal natin ang pagpatay para walang papatay. Pero, newsflash, matagal na pong bawal pumatay pero hindi sinusunod ng kriminal. Ipagbawal natin ang pagnanakaw para walang magnanakaw ng baril ng tita nila, ng tatay nila. Matagal na pong bawal magnakaw. Panahon pa ni Moises. 'Di ba? Panahon pa yan. Mga sinauna, bawal pumatay, matagal na, pero and yet may gumagawa because you cannot legislate against evil. Hindi ka pwede gumawa ng batas na susundin ng masama. Yun ang tatandaan nyo palagi. Hindi yan susundin. Hindi yan susundin. Kasi nga, definition nga ng criminal, they don't follow the law. Okay? So, ang una pumasok sa isip ko dyan, sabi ko, I'm gonna get in trouble. MK Ultra yan. MK Ultra. No? Sa usaping MK Ultra, ano ba yung sasabihin ko? Nag-iingat ako sa sasabihin ko eh. Dalawang bagay ang totoo, no? Na hindi mo pwedeng kontrahen. That evil exists. Yang una, evil exists. Hindi mo pwede sabihin walang masama. No, evil exists. Minsan nga yung evil nasa loob ng bahay, kasama mo na, natutulog ka, kasama mo na sa isang kama, di ba? Evil exists. Yung mga religious people, bahala na kayo mag-interpret, no? But it's a fact na evil exists. If it doesn't, sana wala tayong police, wala tayong militar, hindi tayo naglalak ng mga pinto sa gabi, kung safe naman pala, evil exists. And no amount of gun control ang pwedeng pumigil dyan. Kasi kung hindi, yung mga masamang tao, masamang batang katulad yan, kung hindi man nakahawak yan ng barel, iba gagamitin yan. For example, 9/11 sa US 2001, September 11, 2001.
ano ginamit ng mga terorista? Eroplano, Boeing 747, nategi doon 3,000 plus. 3,000 eroplano, sabihin nyo, ay pagbawal natin eroplano? Hindi pwede. So kung hindi sila makakuha ng baril, gagamit sila ibang bagay. Sa France, may nanagasa na sa isang parada ginamit niya truck. Ipagbabawal mo ba yung truck? Sa Louisiana, may parada rin, may parade sila nanagasa pickup truck. Hindi natin pinagbabawal ang pickup truck. Because they will find a way. Yung mas naman tao, evil people, they will find a way to do more harm. Kahit ano ipagbawal mo dyan, hindi ka na nasusundin. Okay? So, sabi ko, dalawang bagay ang hindi mo pwedeng i-dispute. That evil exists and MK Ultra exists. Doon sa'yo hindi nakakalap, i-research nyo na lang ang MK Ultra. No? Project yan ng 3-letter agency na nagsisimula dito. Tapos yung doktor na hindi ko na matandaan yung actual details, yung doktor na nagpasimula niya ng MK Ultra, nagkaroon siya ng konsensya siya na ginagamit nila yung mga tao, na nakokontrol yung utak ng mga tao, na konsensya siya. Alam niyo ginawa sa kanya nung 3-letter agency? Tinegi siya. I think hinagi siya sa third floor. No? Hinagi siya sa third floor. Alam niyo ba yung 3-letter agency? May manual sila paano gawin yan. Huwag daw maghahagis ng bababa sa 3 floors. So pagka below 3 floors, nabubuhay pa eh. Kaya dapat 3 floors ang pinakamababa. And yet, pagka binasa mo yung comment siguro noong time na nategi yung doktor na nag-imbento ng MK Ultra or pasimuno ng MK Ultra, masabi, na-depress siya, nag-suicide, ganyan. Pero in reality, hindi. So, ibig sabihin, katulad nito, may event na ganyan, may dalawang nategi, yung grade 10, tapos, pagkatapos nun, umakyat yata siya, tapos nag-self-delete siya, yung shooter. Diba? So, bakit niya gagawin yun? Unang-una, hindi magagawa ng normal na bata na mamarel ng ibang tao, diba? Tapos, nag-self-delete. Hindi rin magagawa. Hindi yun normal. Lalo-lalo na sa Pilipinas na 70% ba Catholic? Alam nyo ba yun kung Katoliko ka, katulad ko, sa paniniwala natin, hindi tayo mapupunta sa langit pagka ginawa natin yung mag-self-delete. Mapupunta tayo sa purgatory, the least. Kung hindi sa impyerno, sa purgatory, sa limbo. Yan ang turo sa religion natin. So, 70% Catholic, tapos ganyan ang pag-iisip. So, exemption to the rule to Anong meron? So ang pumasok sa isip ko talaga dyan is MK Ultra. Prior to 2026, mga kababayan natin kung makapag-comment sa Amerika, delikado yan, daming baril, kaya nagbabarilan sila, nagmamass shooting. Ngayon yung mga mass shooting nangyayari na mention ko, ayaw ni YouTube yun yung mga ganyang insidente nangyayari na sa Pilipinas. Paano mo ipapaliwanag? No, may gun control na sa Pilipinas. Alam niyo ba kung gaano kahirap magkaroon ng baril sa Pilipinas? Kailangan mo magka-LTAP muna, license to own and possess firearms. Para magka-LTAP ka, kailangan ipasa mo yung lahat ng requirements, mag-submit ka ng mga paperworks, umattend ka ng gun safety education course, may test firing pa yon, tapos may mga clearance pa, may mga certificate pa. Iba na kasi yung requirement ngayon Dati ako nung meron akong license sa Pilipinas, may NBI clearance, may police clearance, may barangay clearance pa ata, tapos may certificate of employment, ganun para magka-LTAP ka. So ibig sabihin may gun control talaga, they make you jump hoops. And yet yung mga gumagawa ng ganyang kasamaan, hindi naman sila nag-a-apply ng LTAP, nagnanakaw na lang sila, di ba? Nagnanakaw kasi nga, criminals don't follow the law. Okay? So bakit ko na-mention yung MK Ultra? Hindi nyo napansin bakit magkakasunod kung hindi namarel na nanaksak? 'Di ba? Bakit ganoon? Bakit magkakasunod? So hindi mo pwedeng sabihin na dahil yan sa video game. So yung sample size mo statistically speaking, lahat yan nagbi-video games pati yung babae na nanaksak, nagbi-video game ba yan? Hindi yan. Hindi video games yan.
no? Ah, parang dating talaga niyan MK Ultra. Meron diyan nag-control, no? So, mas controversial yung sasabihin ko, no? So, in the next video ko na lang, no? Kung paano nila na-control. Meron akong hula. Meron akong hula, pero sa next video ko na, baka doon sa isang channel ko na lang din sasabihin. Pero yan, no? May nangyaring ganito, ang solusyon na naman ng mga politiko nasa gobyerno, gun control. Dati nang may gun control hindi nga pinansin ng shooter yung gun control nyo Hindi naman siya nag-apply ng LTAP, hindi naman siya nag-apply ng PTT papunta sa school, or PTC, permit to carry, permit to transfer. Hindi niya gagawin yan. Pero ang mindset ng gobyerno, ito ang solusyon diyan, gun control, pagbawal ba. So hindi sa pinopromote ko, pero ang prediction ko, hindi to ang last. Yan din ang sinabi ko last month hindi to ang last pagka ganyan ang reaction nyo. Magpupush kayo ng gun control, hindi nyo makita yung bigger picture, bakit nagkakaroon ng ganito. 'Di ba? So nasisira yung society natin, nade-degrade ang society natin, mga kabataan ang ginagamit. Okay, nagkakaroon ng takot sa mamamayan, sa mga estudyante. Madami diyan nakakaisip na mag-homeschooling na lang. I-homeschool na lang yung mga anak nila, mas safe pa dahil nakikita nila sa bahay. Tapos ang gagawin ng gobyerno, mag-gun control, didisarmahan yung mga law-abiding citizens. Sino makikinabang pag hindi armado ang isang bansa? Sino makikinabang pagka yung bansa ay nagkakagulo? May distrust sa gobyerno at paranoid at kung ano iniisip, hindi pwedeng magsama-sama kasi maging biktima tayo, no? Kaya nung na-mention na naman ni Joke na gagawing gun-free zone ng school, ang tawag dyan, fish in a barrel. Yan ang paboritong target ng mga shooters, mga mass shooters. Bakit? Kasi alam nila na walang may barrel dyan di ba? And yet, yan ang gagawing solusyon ng mga nasa gobyerno. Kasi, napaka-ignorante nila or kinokopya na lang nila yung mga liberal na views dito sa Amerika, or yan yung pinakamadali para sa kanila. Madali kasi mag-ban Ang maapektuhan yan, mga law-abiding citizens. And yung mga law-abiding, kaya nga law-abiding, sumusunod sa batas, hindi yan naaangal, hindi yan magpoprotesta. Madaling pasunurin ng mga law-abiding citizen. Kasi, pag kumontra yan, privilege lang ang gun ownership tatanggalan ka ng privilege to own a gun, no? So mahaba na tong video na to, no? So nakikiraman tayo sa mga namatay. Masasabi ko lang, tignan nyo yung buong picture. Hindi coincidence to na nangyayari to ngayon 2026. Ano ba meron sa 2027? Alam nyo na yan, 2027, parating na kasi ang 2027 or 2030, di ba? Para ba minamarinate na yung Pilipinas para dun sa kanilang big event. So comment down below kung ano nalalaman nyo. See you next time. Bye.